At meron naman tayo dito naman tayo sa Zoom. May nakaresan. Sedju, good evening. Hello po. Hello, good evening. Ayan. Hi, good evening. Good evening, Good Go evening, ahead. kapatid. Sedju. Madungog ko, brother. Yes, madungog Yes. jud ka, klaro. Sorry po. Kanang good evening, Father Darwin. Naalangan ta ko'y pangutan na kay ang ako manggong lula sa mother side is tambalan siya. Tapos, growing up, na ako'y mga experiences bitaw nga I thought nga normal pero dili di ay. And lately, karon nga kanang adult na ko, na-realize na ko nga na ako'y unusual nga kanang fear bitaw og mga rebulto. And Okay. I thought talaga nga kanang kuan na si ba kanang aho ra na si kanang baga hunahuna ra na ho pero dili mahadlok jud ko rebulto, mahadlok ko og grocery. Mo na si reason nga Mm. dugay-dugay na jud ko wa kasimba. So mga siguro Mm. 6 years. 6 years wa ko'y simba-simba and 6 years pug ko wa ning kalawat kay this Mm. 2025 ra mi nakasal sa akong husband sa simbahan. And Mm. usa nga reason nga nagpakasal mi sa simbahan is because pagka 2023 na-diagnose ko og lupus and gi-advise me og pari nga magpakasal para makakalawat ko. And I thought na after the wedding, maging okay na tanan. Or mahuman na ang spiritual warfare but wala gihapon siya nawala. And although musimba na ko pero dili jud ko ka face sa altar. And naakoy kanang unusual bitaw nga fear, di man ko mahadlok sa pare actually. Pero ning meet man gud ko og exorcist diri sa amo. So nakig-meet ko og exorcist kay ning advice no kay gikan na pud kog psychiatrist, father. Actually duha na jud ka psychiatrist akong giduol pero gitagaan ako og clearance. So gipa-stop na ko sa medication and all pero kanang mao gyapon nagyapon ko yung mga unusual experiences nga I thought hallucinations or I thought kanang hunahuna ra jud nako. Pero no, dili. Wa mo pud ko makaingon nga nabuang ko because I am working. Actually, murag kuan jud ni si Jen ako kay dili ko gusto nga daghay makahibaw ba kay naman ko sa government nag-work and Mm. frontliner ko. So, dili ko Mm. gusto nga daghan ang makahibalo sa habitang experience. Pero mura og naduol na mo gud namo tanan nga doktor nga pwede na mo duolon. Pero kanang naglibog man gud ko kung asa ko habang ipadayon at pagduol na og exorcist or mobalik ba ko sa psychiatrist. When in fact, gitagaan ako og clearance. And mo ra na, Father, naglibog ko. Unsa man jud ang reason, kumbaga, ngano man, nga mahadlok man ko. And ang ako pong Mm. pangutana is, kung paranormal pud si Jah, maka-pray man pud ko og Hail Mary. Pero dili ko makaatubang ni Mary. As in, Mm. wala mi altar diri sa balay. Makagunit ko Bible, maka-read ko og Bible, pero kung makita na bisan karon Father more naghabit ang heart kay nag-raise jud si Jah. Actually, how many times jud ko nag-try Father nga mo reach out, mo try mo sud sa Zoom pero mo lag out ko Ugdan kay ka. dili mo ko maka dili jud ko makatan-aw nimo Father I don't know kanang murag na ko'y fear talaga. Murag as in Mas na ko'y mas ma- anxiety. mas mabuti sis na mabigyan ka ng diagnostic prayer and then ma-process ka. Kinakailangan dahil yung ano mo, yung sister mo ay merong faith healer, no? And then yung aversion to the sacred, hindi po yun natural, no? Naturally, haharap ka talaga sa mga sacred images. And then, isa yan sa mga ah, dapat bigyan mo ng time na ma-process ka talaga. Mas mabuti na may exorcist dyan sa inyo and then mabigyan ka ng diagnostic prayer. Dito sa atin, bigyan ng catechism dito sa office natin. Special catechism, lalo na kapag mag-react. And then yung mga pasyente natin kapatid ay makapray naman. May ano nga tayo ngayon na madre na completely possessed by the evil spirits and then binaprocess natin siya ngayon. No, madre ha.
At meron din ako pasyente na pari. Dalawa na po. At yung isa ay ano, gusto ng gusto na siyang lalabas sa pagkapari. Nung binibigyan ko siya ng diagnostic prayer, nagmimisa yun ha, pari yun eh. At yung madre, araw-araw na sisimba. Because of the occult, yung madre, occult. Dahil sa occult, psychic, power niya, meron din siyang aversion, katulad mo, aversion to the sacred. And then, pinaprocess pa natin siya. Yung pari, okay na po. So, hindi garantiya na makapray ka, hindi garantiya yan. So, kung ma-process natin, dahil may aversion to sacred ka eh. Yung hindi ka makatingin sa malabiren, sa imahe ng malabiren. And then, merong talagang mga doorways, yung sinasabi mo, yung nanay mo ay faith healers, ay yung lola mo ay faith healer. Lola At po. yung aversion sa sacred, na parang may fear ka sa mga banal na bagay. So kung makapunta ka dito sa Bohol, ibibigyan kita ng ah, special catechism sa team natin, special na processing, then diagnostic prayer. Taga saan ka ba, kapatid? Hilongos po, sir. Father. Hilongos, Leyte. Ilongos, Alite. Oh. Tapos, one thing po, Father, Nag-deliverance ka murag, na? Kapatid, nag-deliverance ka na ba sa wala. exorcist? Father. Yan ang kulang Wala po po. kay, katong time kay, wala pa man may nakasal, hindi pa po kami kasal. Sige And pa, one punta ka thing, sa one deliverance thing mo. din na, Sige, one sige, thing din po kapatid. na curious ako sa sarili ko po kasi meron ka dito sa sa Southern Leyte na hindi pa siya na-appoint as exorcist that time. Tapos before po ako pumunta doon sa exorcist namin, dumaan muna ako dito sa Maasin kasi nag-confession muna ako kasi kailangan daw dumaan muna ng confession. So matagal din ako hindi pa nagka-confession, siguro mga 10 years din. So, Mm. nag-confess ako sa kanya. Tapos, na-feel ko talaga. And after that, may entity kasi na nagpapakita sa akin. And that night, sinabi niya sa akin na, alam ko na nag-aaral siya maging exorcist, pero hindi niya ako kaya. Tapos, after a month, nalaman ko na naging exorcist pala talaga siya. So, parang, dun ako nagtaka. Pati yung husband ko, nagtaka siya. Bakit mo nalaman na magiging exorcist siya? Kasi talagang, nung time kasi na yun, hiniling niya ako kasi nalaman niya na may lupus ako. Tapos sa that Mm. time, parang sa mind ko, natatawa ako sa kanya na parang, ano pa itong ginagawa mo? Are you mocking me? Parang, Mm. katatawanan to eh, parang ganun. Like, wala ako, hindi Mm. talaga ako naniwala na sa healing niya and anything. Tapos, dun talaga, parang dun ako nag-decide na doon ako naniwala na totoo pala talaga yung mga bagay na ganito. I thought it's just hallucinations, pero hindi eh. Mm. Nagpakilala talaga, yung entity, ayoko i-mention yung name niya, pero nagpakilala po talaga siya sa akin. And palagi ko po siyang nakikita, even after the wedding, andyan pa rin po siya. Dapat And kasi i-renounce mo yung yung mga occult ng mga ninuno mo. Yun, solemn renouncement. At kung may unholy soul ties, i-renounce mo din. So may specific prayer po ang simbahan dyan, no? So kanina, yung ina-exercise ko kanina, sinabihan ako ng mga demonyo while I'm praying. I'm focusing to the deliverance prayer and exorcism prayer. At sabi ng mga demonyo, Darwin, amin na siya. Matagal na siyang amin. Mamayang 8:00, mamaya haharangin namin yung sasakyan mo. Libo-libo yung kasama namin. Papatayin ka namin dahil kanina. And then, normal na normal siya kausap. At kailangan talaga mabigyan ka ng diagnostic prayer, processing, counseling, and then series of exorcism, kapatid. O diagnostic prayer muna, kinakailangan mo yan. No? Ako nga, nag-deliverance nga ako before matulog dahil yung prayer protection ng simbahan, kinakailangan natin. Yung mga devotion natin, very powerful po yan. And then yung mga sacraments natin, very essential po yan.
And then posible, alam mo yung pasyente natin kanina ay 27 years na po siyang nag-ano, may asthma. 27 years na po siyang asthma. And then, binibigyan natin ng series of exorcism, deliverance, processing, and then counseling. Sa awa ng Diyos, kapatid, hindi na po siya wala na siyang gamot para asthma ngayon dahil nawala na po talaga yung sakit niya sa asthma. So, merong mga oppression, yung mga physical illness na dala yung mga unclean spirits galing sa mga ninuno natin. At sabi niya, Father, dinumudubli na yung lakas ko compare nung una. Nung una ko pang pagpunta dito, matamlay, namumutla. Pero ngayon, hindi na po. No? Merong, hindi pa siya completely na liberated, pero yung healing, nandun na. No? Pero ang pinaka-importante na nakita ko sa kanya, yung conversion niya. Yung healing, secondary lang po yun. Yung casting out the unclean spirit, secondary lang po yun. Pero yung dumudubli na yung pananampalataya niya, Father, nung una ay grabe yung takot ko. Grabe yung anxiety ko. Hindi ako, hindi ko kaya mag-isa. Pero ngayon, Father, I am completely transformed. Pero nandun pa yung mga demonyo. Kanina, in-exercise ko nandun pa. Papatayin niya ako eh. So, alas 8 daw niya ako papatayin. Alas 8 na ngayon. At, I'm focusing on the prayer. Sabi ng mga demonyo, Darwin, ito yung katotohanan, Darwin. Hindi namin kaya na papatayin ka dahil maraming mga anghel nasa sasakyan mo. Yun po. And patuloy lang ako nagdasal hanggang nabalik siya sa consciousness niya. At sinabihan ko siya sa buong pangyayari. Ano yung sinabi ng mga demonyo sa akin, Father? Papatayin mo daw ako. Papatayin daw nila ako. So, ganun. Yan ang sinabi nila. So, yung spirit of incubus yung sa kanya. And then, hindi natin alam yung sa'yo. Malalaman na natin yan. Tumabigyan ka ng catechism and then simple prayer of deliverance. Dahil, ako eh, while nakikinig ako sa'yo, suspect ako sa'yo na either obsession, either oppression, or possession. Malalaman lang natin yan during prayer po. Mas mabuti na makalapit ka sa exorcist dahil kasal ka na ngayon. Kapatid, Thank you po, Father. dublihin mo yung sikap, kapatid, na makalapit ka sa exorcist dahil makatulong talaga yung mga exorcist sa'yo. Walang ibang makarelate sa'yo. Yung exorcist lang. And then yung Yun nga iba, talaga. Yun nga i-label din ka po na, yung problema ko, Father, kasi every time na nagpaplano po kami na bumalik dun sa exorcist na nilapitan namin, nagkakasakit po ako. Kasi nga po may lupus ako, hindi ako makalakad. Minsan po, huwag kayong hindi talaga. huwag kayong magpadala doon. Dahil after deliverance, lalakad ka muli. Yan ang gagawin nila. Yan talaga yung gagawin nila. Example, kapatid, yung isa, dinala nila dun sa hospital. Hindi na makalakad. Hindi na din makagalaw. Hindi na makalakad, hindi makagalaw. So, dinala din na sa office. Nung nagsagawa lang tayo ng diagnostic prayer, ang daming demonyo. After exorcism, mga kapatid, dahil after deliverance, dahil nagsagawa tayo ng diagnostic prayer, grabe, kapatid. After deliverance, alam mo, lumakad. Lumulundag pa. Na-amaze niya kami lahat eh dahil kinarga sa ambulansya. Sinakay sa ambulansya. At yung sinakay siya and then binuhat siya ng mga nurse. Pinadala dun sa office after deliverance. Lumakad. No? At during diagnostic prayer, kapatid, ang daming demonyo sa niyang katawan. Na-amaze yung, dahil ilang linggo na siya hindi makatayo. Dahil pinalo nila, idalhin dito sa office. Yun ang nangyari sa kanya, hindi na siya makatayo. So, hindi na lang sa hospital. Hindi pa rin nakatayo sa hospital. So, hindi na lang nila sa office. After deliverance, tumayo, lumakad na. So, yan po, huwag kayong mawalan ng pag-asa, increase your faith in God. Lalong-lalo na kapag may exorcist na pinakamalapit sa inyo.
It is a great blessing, kapatid. Huwag kayong magpadala sa sa oppression nila, sa taktika ng demonyo. Just increase your faith, no? Yan lang ang makapag sa'yo, lalo-lalo na kapag, alam nyo kapatid, mayroon kaming pasyente na 15 years na siya, nahirapan siya sa paghinga niya. Kapag mag-travel siya, nagdadala siya ng oxygen lagi. Naka-wheelchair na siya. 15 years. 5 million yung gasto nila sa hospital. At nung in-exercise natin, daming demonyo. Ngayon, hindi na nag-wheelchair, wala nang oxygen. And then, umiiyak ang buong pamilya sa harapan natin dahil completely liberated sila sa demonyo and then completely healed din yung nanay niya. Pero ang malaking milagro na converted po silang lahat. Taga Minglanilla, Cebu, kapatid. So, lalo-lalo na kapag magplano kayo and then magkasakit kayo, it is an oppression. Huwag kayong magpatinag doon. Kahit nga po yung kasal ko, Father, muntikan po hindi natuloy kasi po nagkasakit po. Mm. Yun talaga Pero, yung normal nila na paraan. So, pero kailangan pinutis siya ko pa rin. it's good. Ganun din sa pagpunta mo sa, lalo na kapag may na kayo, may schedule lang kayo for soul exorcism, doon. Meron kami mga pasyente na sumasakay sila ng auto nila. And then, grabe yung fog. At na sila, bakit yung ibang mga sasakyan, kahit motor, dinaanan lang sila. Nag-auto sila. Sumasakay sila ng auto. Sila lang may fog. Yung mga ibang sasakyan, ang tulin sa pagmaniho. Sila ang hina. Ang hinay kay sila nagdagan. Dahil sakit. Ang bagal. Ang bagal nilang nagda-drive. Dahil may fog eh. Pero ang totoo, wala namang fog. Deception lang sa demonyo ang nangyari. At meron din akong kasama, CFD na kaibigan. Sabi niya, Father, may occult ako, Father. Isurrender ko ito bukas sa'yo. Nandyan ka ba sa, Father? Nandyan ka ba sa kumbento? Yes, nandito lang ako, bro, bukas. So, nung nag-decide siya, bigla lang sumakit yung kamay niya. Bigla lang sumakit yung mga paa niya. Naninigas talaga. Sumakit at naninigas. So sabi niya, meron na kaming usapan ni Father Darwin na pupunta doon. Pero paano ito? Hindi ako makapagmaneho. Mahirapan ako pagmaneho dahil naninigas yung isang kamay ko. Naninigas din yung isang paa ko. Pero hindi siya nagpatinag, kapatid. Matuloy pa rin siya nag-travel. Dahan-dahan lang siya nagda-drive. Namangha siya, kapatid, dahil pagdating niya sa kumbento, sa gate mismo, alam mo anong nangyari? Lahat ng sakit ng kamay niya, paninigas ng kamay niya at sa kanyang paa, completely nawala, kapatid. Completely nawala, kapatid. So, huwag kang magpatinag dyan, ha? Kung may exorcist, the best. Go to your diocesan exorcist, kapatid. Bro, Okay na ba yun, te? Okay na ba yun? Sister, see you. God bless, kapatid. Okay. Salamat, Ma'am Sergio.